Tila tinapos na nga ni President Bongbong Marcos ang isyu patungkol sa paggamit umano nito ng drogo. Ito nga ay matapos na kumasa sa hamon ng taong bayan na sumalang ito sa hair follicle test nang sa gayon ay mapatunayan sa publiko na matino ang pag-iisip nito. Ayon sa palasyo, hintayin na nga lang daw ng lahat ang magiging resulta dahil handa daw si Pangulong Bongbong Marcos na isambulot sa publiko na nagsasabi siya ng katotohanan. Samantala, narito ang latest video na magpapatunay na maraming anomalyang ginagawa ang ating presidente. Naku po, ang ating junior na presidente. Baka mamaya meron na namang sininghot bago magsalita sa harap pa naman ng mga abogado. Mantakin ninyo. Iko-quote ko kung anong sinabi niya, ha? Kasi baka mamaya sabihin nyo ako ay nag-iimbento lang. Slang pa nga eh. I still can't find those damn blank items. We'll keep looking, but I'm convinced that they simply do not exist. Eh syempre, ang sinasabi niya, ang binasa daw niya ay quote-unquote, yung General Appropriations Act. At ang sabi niya that he has scrutinized the 2025 GAA, reviewing over 4,000 pages of it. Okay? Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriation Act for 2025 because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. I can't find those damn blank items. Alam nyo, nahihiya ako na may ganyan tayong presidente. Ang pinag-uusapan natin, BICAM report. Ang binabasa niya, General Appropriation Act. Ano ba naman yan? Siya'y naging one-term congressman, one-term senator. So, together, 9 years siyang naging mambabatas. Dapat alam niya na iba ang GAA dun sa BICAM report. Yung GAA, pinagbabasihan niya yung BICAM report. Bakit? Ano ba yung BICAM report na yan? Yan yung pinagtugmang bersyon ng mga magkakaibang probisyon ng pangtaunang budget na naipasa ng Kongreso at ng Senado. At natural, dahil yan ay nagkaroon ng reconciled versions, dun nga sa BICAM na tinatawag, yung BICAM ang magiging basehan para i-print yung General Appropriations Act. Sir, kahit 50 beses mong basahin yung 4,000 pages na yan, wala ka talagang makikitang blank sa GAA o sa General Appropriation Act. Dahil ang sinabi naman ni Congressman Ungab na malinaw na sinusugan, nino? Unang-una, ni Senator Bato. Pangalawa, nung Manuel na patawarin na natin siya dahil siya ay miyembro ng Alam Nyo Na. Pangatlo, si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. O, pang-apat, yung reporter ng UNTV na kumuha ng certified true copy doon sa Senado ng BICAM report. Hindi na po makakailayan. Bakit? In-email po yan sa lahat ng mambabatas. So lahat po ng mambabatas yan, kung 330 congressmen and 24 senadors, meron po silang mga kopya na soft copy ng BICAM report na magpapakita na at least 30 pages ang meron pong mga blanco. Huwag naman po sana isipin ng tao na mga presidente ng Pilipinas at hindi alam ang pagkakaiba ng GAA sa BICAM report. BICAM report pong pinag-uusapan, hindi budget. Mr. President, dala-dala mo naman ang pangalan ng Pilipinas. Pwede ba? Siguraduhin mo naman ang mga sinasabi mo. Ang dami-dami mong staff dyan sa iyong palasyong yan. Bakit hindi naman magkaroon ka ng isang abogado na talagang kakausapin ka bago ka magsalita, lalong-lalo na kung ikay magtatalumpati sa harap ng mga abogado mismo. Ano na lang ngayon ang iniisip ng mga abogado? Abay mukhang mangmangang presidente dahil hindi alam ang pagkakaiba ng GAA at saka ng BICAM report. Naku, ako po'y Pilipino din. Kaya kapag nagkakaroon ng ganitong kapalpakan ng salita ng aking presidente, nasasaktan din po ako. Kasi kinampanya ko nga yung presidenteng yan sa Uniteam ko no? Pero tignan nyo naman ang nangyari. Naka-exile ako, Uniteam nga yan. Buisit na Uniteam yan. Anyway, so siyempre po, uulitin ko, miki 20 beses nyo pang basahin yung 4,000 pages na GAA, wala po talaga kayong makikitang blank dahil ang blanco nandoon sa bicameral report. Pero, ano pang sinabi ng presidente? Tinanong siya,
Ano sa tingin nyo dun sa kasong sinampa ng, alam mo na, dati niyang best friend forever na kanyang dating executive secretary sa Supreme Court? Aba, sabi niya, kampante kami na kami ay sususugan ng Korte Suprema. Alam mo, mahirap yung ganyang deklarasyon, Mr. President. Nako, Junior. Dahil para bagang binibigay mong mensahe na hawak mo ang hudikatura, wag naman po. Respetuhin naman natin ang co-equal branch of government. Hindi po ibig sabihin na palibhas ang executive secretary mo ay dating chief justice, hawak na sa ilong. Although marami nagsususpecha dahil marami nga mga kaso, lalong-lalo na yung mga kaso ng mga pagpapakulong ng Huwad Committee na hindi naaaktuhan, no? Yung kaso ng SMNI. Pero ako po naniniwala ko sa aking puso't damdamin, independyente po ang hukuman. Bukod na lang dun sa hukuman na sa ilalim ni Marcos Sr. na talaga naman po dahil siya nag-appoint lahat ng mga mahistradong yon, naging rubber stamp na hudikatura. Pero kampante po ako na dahil wala pang naa-appoint na justice sa Supreme Court ang Marcos Jr., independyente po ang hukuman. Siguro nag-aalinlangan lang sila out of respect sa co-equal branch of government, no? Na kongreso or ehekutibo, kaya yung mga petisyon ay hindi na-actionan ng mabilisan, no? Pero ako po talaga, hindi na ako mag-aabogado kung ako hindi naniniwala sa integridad at sa kakayahan ng ating hukuman para panindigan ang ating saligang batas. At yan po talagang trabaho ng hudikatura. Kaya siya naging co-equal branch of government. Hindi dahil napakadami rin niya kapangyarihan, gaya ng presidente na mayroong Armed Forces of the Philippines, gaya ng Kongreso na may contempt power na gaya ng ginagawa ng Huwad Committee. Naging co-equal lang po ang hudikatura dahil ang kanyang katungkulan ay itaguyod yung supremacy, yung pinakamataas na batas sa Pilipinas at yun ang saligang batas. Sila sa pamamagitan ng pagbibigay interpretasyon sa saligang batas, tinataguyod nila na walang ibang batas na tataas pa sa saligang batas at yan pong aking paniniwala. Kaya nga po, 34 years na akong nagpa-practice. So wag naman po kayo magsalita na parang sunod-sunuran sa inyo ang hudikatura gaya ng ginawa ng inyong ama na talaga namang yung korte na yon talagang sunod-sunuran. Oh, kaya nga, naku, ang dami pa namang mga taga-UP nung korte na yon pero nakakahiya kasi mga 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 decision nila lalong-lalo na doon sa pag-ratify na 1973 Constitution na viva voce lamang yes sa mga barangay council sinustain ba naman? Siyempre, nawalan sila ng integridad. Hindi na believe ang tao doon sa rubber stamp court na yon. Kaya nga nung nagkaroon ng revolutionary government, sibak, sibak, sibak sila. Dahil importanteng maibalik yung tiwala ng taong bayan sa ating hudikatura. Ngayon, ano bang tingin ko dito sa kasong ito? Okay, pending po yan. Pero buti na lang, hindi ako partido doon. Kaya pwede ako magdadakdak dahil ako naman po ay talagang propesor ng batas. Ano sa tingin ko? Patas ang aking tingin. Okay? Alam niyo po, nako, panahon pa ng kopong-kopong, Lopez Bito case, okay? Talaga meron na tayong tinatawag na enrolled bill theory. Yan, hiniram na naman natin sa mga Amerikano. Pero ang sabi ng enrolled bill theory, kapag ang isang batas ay napirmahan ng Senate President, ng Speaker of the House at ng Presidente, hindi na po pwedeng i-review yan ng hukuman. Okay, bakit? Kasi kapag re-review pa yan ng hukuman, lalabagin niya yung prinsipyo ng lehislatura ay isang co-equal branch of government ng hudikatura. At siyempre, yung presidente rin na siyang lumagda ng batas, no, ng panukalang batas para naging batas siya. So talaga namang respeto yan. Kaya nga, yung mga nagsampa ng kaso, abay talagang uphill battle yan. Pero ang yung Lopez Bito case po na-desisyonan bago pa ang 1987 Constitution. Ano bang pagkakaiba ng 1987 Constitution?
Abay, sa 1987 Constitution po, dahil nga doon sa mapait na karanasan sa martial law na palaging sinasabi ng rubber stamp Supreme Court ni Marcos Sr., ay yan ay political question, hindi namin pwede reviewin yan. Pati nga yung legal at faktual na basehan pagdedeklara ng martial law, ay nako, that's political question. Tanging presidente lang ang pwede magdesisyon dyan. Para hindi na maulit yan, na may mga bagay-bagay na sinasabi nila na tanging Pangulo lang ang pwede magdesisyon, abay ginawa ng ating saligang batas na binigyan ng basbas ng taong bayan. Ngayon, katungkulan, malinaw na katungkulan ng hudikatura na kapag kahit sinong sangay ng gobyerno ay lumabas or lumabag or umakto doon sa tinatawag na grave abuse of discretion. Ano yung grave abuse of discretion? Malalang pag-abuso sa kanilang diskresyon na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiksyon o sa kalabisan ng jurisdiksyon, merong katungkulan. Hindi po opsyon ha. Katungkulan ang hudikatura na magdesisyon kung itong ginawa nga ng co-equal branch of government ay sang-ayon sa saligang batas or hindi. So ngayon, hindi na po pwedeng maghugas kamay ang Korte Suprema. Totoo, hindi pa rin na-overturn yung enrolled bill theory. Narariyan pa rin yan. Pero ang katotohanan niyan, kapag merong aligasyon na nagkaroon ng pag-abuso sa diskresyon na nagresulta sa kawalan ng jurisdiksyon, kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema. Now, yung napakadumang kaso, siyempre, in-apply sa pinakabagong kaso na merong enrolled bill theory. Ito yung Arroyo versus De Venecia. Panahon na yan ni Joker Arroyo at saka ni Speaker De Venecia. Ang kine-question niya, quorum, no? Na pag-approve ng isang panukalang batas na may kinalaman sa sigarilyo, no? Parang kundi ako nagkakamali. In-apply na naman ng Korte Suprema ang enrolled bill theory. Pero anong sabi ng Korte Suprema doon sa decision na yon? Totoo na hindi talaga maghihimasok ang hudikatura para questionin ang legalidad ng batas kung merong pirma, maliban na lang kung merong paglabag sa saligang batas mismo. Kasi yung kino-question lang doon sa kaso ng Arroyo versus De Venecia ay yung paglabag sa House rules. So ang sabi ng Korte Suprema, House rules yan, po pwede naman ma-waive yan ng Kamara mismo dahil sila mismo gumawa ng rules nila. Pero dahil ang Korte Suprema ay tagapagtaguyod ng saligang batas, kapag merong paglabag sa saligang batas, kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema maski pa merong enrolled bill theory. Ano yung mga kadahilanan na sinabi ng mga petitioners, sila Congressman Ungab, para pabaliwalain ang 2025 budget, no? Na dahil lumabag sa saligang batas. Dalawang bagay, at least. Tatlo actually yan eh. Una, yung provision ng saligang batas, ha? Saligang batas na kinakailangan pinakamalaking budget allocation ng edukasyon. Kaya ngayon lumalabas ng mataas ang budget ng edukasyon kaysa sa 1 trillion budget ng DPWH, dahil isinama yung budget ng PMA at ng kung ano-ano pang mga defense institutions of higher learning sa budget ng DepEd. Tama ba yon? Hindi. Kasi meron naman tayong batas na administrative code na nagsasabi kung anong jurisdiction ng DepEd. Ang DepEd para sa elementary school at sa high school lamang. Kaya nga meron pa tayong hiwalay na Commission on Higher Education at ito po isang ayon sa batas ha, kasi yung administrative code, bagamat yan ay isang executive order, ay pinirmahan ni Cory Aquino sa panahon na siya mismo ang gumaganap ng papel ng Kongreso dahil Freedom Constitution noon, wala pa tayong saligang batas. Pangalawa, ako nga meron talagang paglabag sa batas yan. Ano yun? Yung batas na isinulong ko, yung Universal Healthcare Law. Dahil ayon sa Universal Healthcare Law, kinakailangan talaga tustusan ng gobyerno yung pagkakulang ng mga premiums ng miyembro ng PhilHealth para magkaroon ng mabuting kalusugan. Paano? Yun nga, pagtustos niya, para bayaran yung mga premiums nang hindi kaya magbayad ng premiums. Saan magagaling? Ipas isa pang batas na naman yan. Yung batas na tinatawag na sin taxes law.
na nagsasabi na karamihan ng syntaxis law dapat mapunta para sa implementasyon ng ating batas na Universal Healthcare Law. At pangatlo, yung mga blanco. O sasabihin nila, yung mga blanco, ito talaga ang enrolled bill theory. Sabi ng Korte Suprema dun sa kaso ng Arroyo versus De Venecia, talagang hindi kami maghihimasok maliban na lang kung merong malinaw na ebidensya na nalabag ang saligang batas. Ano ba ang nalabag na probisyon ng saligang batas? Yung probisyon na nagsasabi na ang Kongreso ang merong kapangyarihan na magsulong at bumuo ng mga batas. Ano bang ebidensya na nalabag ito? Kasi doon sa BICAM report, malinaw na may mga blanco. Bakit nagkaroon ng mga fill in the blanks dyan doon sa printed copy ng batas? Now, inamin ni Stella Kimbo, yan ay para blanco yan, para lang pag sinuma total yung mga budget-budget na yan, malalaman ko anong suma total. Tama naman si Ping Lacson at saka si Senator Tito Sen. Ang dapat ginawa dyan, kung talaga yung mga blanco, para lang masuma total yung mga total amount para dun sa line appropriation na yon, binalik dapat yan sa plenaryo. Now, bakit nalalabag ang saligang batas? Dahil sa ginawa nila na kung sino-sino na lang nag-fill in the blanks. Hanggang ngayon, di natin alam kung sino nag-fill in the blanks. Kasi nga, meron tayong tinatawag na undue delegation of legislative powers. Tanging kongreso lamang ang may kapangyarihan bumuo ng batas. Pero ang sinasabi ni Kimbo, ay nako, iniwan na namin yan sa mga technical staff dahil adding lang yan mga sums. Mali. Kinakailangan yung pinal na bersyon ng isang panukalang batas na nakalagay sa BICAM report, dapat walang blanks. At dahil ang mga blanks ay pinunuan ng mga tao na hindi naman binoto ng taong bayan bilang kongresista o senador, yan po ay labag sa saligang batas. Yan po ay unconstitutional. Di ba? At sang-ayon nga dun sa desisyon ng Arroyo versus De Venecia, pasok doon sa exception. Yes, and Robil Fury, hindi namin paghihimasukan yan. Except kung may ebidensya na nalabag ang saligang batas. At least dalawa yan. Bukod ba doon sa paglabag sa Universal Healthcare Law at saka doon sa Syntaxis Law. Yung ngang, unang-una, yung edukasyon, pinakamataas dapat ang budget. At pangalawa, fill in the blanks na undue delegation of legislative powers. So, Mr. President, Junior, pag siguro malinaw-linaw ng pag-iisip mo, linawin mo na ang dapat mong tignan yung BICAM report at hindi ang GAA. At sana, mag-iingat ka naman sa iyong pananalita. Kasi, bagamat hindi mo appointees ang mga justices at hindi mo sila nakokontrol gaya ng nakontrol ng ama mo ang Korte Suprema, naniniwala pa rin ako sa aking puso, independyente ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Hindi mo sila kayang bilin. Although, alam ko naman, marami nagtatangka. Hindi yan mananaig. Dahil alam ng mga mahistrado na nung ang Korte Suprema ay naging rubber stamp lamang ng isang diktador, nawala ang tiwala ng taong bayan. Agree ba kayo or disagree? Well, komento lang po kayo ha. Dahil miski hindi natin nababasa yan at hindi nga tayo nagla-live, mababasa ko rin naman yan matapos ang ating Spokes Hour. Anyway, naku, pasensya na kayo ha. Feel na feel ko na naman itong Spokes Hour nito. Tumaas na naman aking blood pressure at nag-a-alarm na naman itong aking mataas ang aking heartbeat. So titigil na ako at magre-relax na ako, magyo-yoga na ako dahil umiinit talaga ang ulo ko pag narinig ko yung I still cannot find those darn blanks. Ibang binabasa. Sos Mariosep naman. Huwag niyo naman isipin na ang tanga-tanga naman ng mga Pilipino. By now, alam na po nila ang pagkakaiba
ng General Appropriation Act at ng BICAM report. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung Spokes ng Bayan, Harry Roque nagsasabing, basta may mali, pupunahin. Bakit? I love the Philippines. It's the only country that I have. It's the only country that I love. Bye! Ating pong balangkasin ngayon ang pagsisinungaling ng mga nagtatanggol dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget dahil nga po sa unang beses pa lang tinanggi nilang may blanco daw yung Bicameral Conference Committee report. Tinanggi nila na wala raw pong blanco, walang illegal sa proseso at walang unconstitutionality na naganap doon sa pagpasa ng General Appropriations Act na siya nga po ngayon ay batas na. Unahin po muna natin, ito po yung kopya ng Conference Committee report. Makikita po natin, para po it's a bit of a lecture, pilitin natin pasimplihin, ito po yung pagpapatunay na na-file po ito sa Bills and Index Service ng House of Representatives. At ang final po nila, ito po yung title. Basahin ko po. Ang title niya, An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ito po yung produkto ng Bicameral Conference Committee report. Sabi po nila hindi final ito, pero final. You do not file something that is not final sa House Bills and Index Service. Yan, malinaw yan. At the same time, makikita po ninyo yung mga kongresista na pilit nagtatakip ng pinakamalaking anomalya, yung biggest money heist ever in the history of the Philippines, 6.325 trillion pesos po, 6.325 trillion pesos. Ito po yung kanilang rinatipikahan, inaprubahan, pirmado at inihain niya po dito sa House Bills and Index Service. Ito po yan, kitang-kita dyan. Pirmado po, sapagkat nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling rules diyan sa House of Representatives, pagkatapos na yung Conference Committee report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Mga kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina, pirmado, at makikita naman talaga na ito'y pinirmahan Malinaw po yan yung last page. Pirmado po yan. I hope nakikita ninyo mga malinaw. Pirmado ho ito, mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag-usapan natin ang kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo, dahil tayo sa hakbang ng maisog, incidentally ay nagdiwang po ng unang taong anibersaryo ng hakbang ng maisog kahapon sa mga maisog. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban at nananawagan ng transparency and accountability. And this is the reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee report. Ito nga ho, pirmado ang bawat pahina at makikita ninyo na tuloy-tuloy ho yan Pirmado po yan At ipinakita ko na rin po sa aking isang page yung mga blanco. So, talakayin po natin. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo.
Hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawing bobo mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap kong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. 3 bagay lang ho yung sinasabi ron eh. Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya. Oh. May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo ngayon sasabihin typographical yan? Paano mo ngayon sasabihin grammatical yan? At paano mo sasabihin printing error yan? Isang pahina pa lang ho yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang mapatunayan natin na kung talaga nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga trolls at yung mga bashers, welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitiran ng pag-iisip. At dito kayo manood sa aking pahina at dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live. Yan po. Kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito ho yan. Matatawag niyo ho bang typographical, grammatical, or printing error? This is just 3 of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanco. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampa ng kaso? Kagaya po nung aking previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagahan ng Bicameral Conference Committee Report, ito po ay mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan kasi final po nila Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na hong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa GAA. Tama po, fake news ang Malacanang nung sinabi nilang may blanco sa GAA. Dahil wala po kaming sinasabing GAA. Ang blanco naririto sa primary document na tinatawag Bicameral Conference Committee Report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po tinatakan pong receive ng Bills and Index Service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na Pirmado, ratifikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan
ay printing. Printing na lang ho. Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po eh. Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical, or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical, or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi ho pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na eh. Only Congress can pass an appropriations bill. Kaya nga po, hindi ba, binalangkas natin ng isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other. Bakit po sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po ang assumption ng ating saligang batas, mas marami sila, kinakatawan nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical, at printing error, kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino uli, ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Kaya nga po dapat silang panagutin natin. Ang tinuturo yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa omnibus motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical, and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi nyo pa po ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya ko minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong ngalala, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group ng mga Committee on Appropriation ng House of Representatives at Committee on Finance ng Senado ang gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos sapagkat alam mo nila mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas eh. Wala naman sa saligang batas sa pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final, ratified, passed, approved, and signed
the final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din niya pong usurpation of authority. So makikita natin kawing-kawing na kasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat natin panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang batas ngayon at pinirmahan at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo, yung mga taga-Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Mas bilib pa ako doon sa mga barangay captain at barangay council, yung konseho po ng barangay ng Marikina. Nagse-seminar po yan. Sigurado ko marunong magpasa ng budget yan. Pag-usapan po natin yung mga barangay tanod, tanong ninyo sa inyong kapitan, tanong ninyo sa inyong barangay treasurer, barangay secretary at mga barangay kagawad. They are very good and they are very prudent and they are very mindful of the law on how to properly pass their annual barangay budget. Hindi kagaya ng pagsisinungaling nito ni Stella Kimbo. Kay Hazel Aquino, di gagawin ng technical staff, kawawa naman sila. Sila ang ituturo ni Tapia. I agree with you, Hazel Aquino. Kaya nga natin dinidiskurso ito upang mamulat sila na papunta sa kanila. Ilalaglag kayo, mga kaibigan ko. Ayaw namin kayong kasuhan dahil alam namin hindi kayo yan. Pero I hope one day, very soon, one or many of you will start to speak up. Ituro ninyo sino nag-utos, kaninong makating kamay ang kumalikot dito sa final ratified, signed and filed sa House Bills and Index as section itong bicameral BICAM final report. Kay Sabrina, sana po magtagumpay tayo dyan, Attorney Vic Rodriguez. Kaya po namin minarapat na ni Congressman Sid Ungab na i-file ito sa Korte Suprema quietly upang pasinungalingan muli ang napakaraming sinungaling na mambabata sa sinasabing ito raw po ay politika lamang. Paano naging politika? Budget ito. Paano naging politika? Biggest money heist ito. 6.325 trillion pesos. At kasali ang bawat tinig ng mamamayang Pilipino rito. Bakit? Public money ito Hindi nyo ito pribado. Kung ito ay pribadong pera lamang ng inyong kumpanya, hindi kami makikialam. Di ubusin ninyo, gastusin ninyo, lustayin ninyo. Pero wag ang pera naming mga Pilipino. Balik po ako kay Winnie Paran. Ubus na kaban ng bayan, kailan patatapusin kung kailan wala na lahat, ninanakaw na lahat. Tama po yun, ninanakaw na lahat, tutuloy din tayo dyan na Winnie Paran. Hindi lang po pera ninanakaw, hindi lang po perang ninanakaw nila, pati po ang posisyon ng Vice President ay pilit nilang ninanakaw kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag, tutuloy po tayo at pag-uusapan natin yan mamaya. Kay Brad Stanislao, happy first anniversary, hakbang ng maisog. Kay Ellie G. Marson, correct po sir, salamat. Kay Thelma Woodman, napakaraming berdeng puso. Maraming salamat, Thelma. Kay Lee Lesta, attorney, pa-explain po uli ng corruption na may, tama po ba, ibababa nyo sa 10 million yung basihan? Yung plunder law po iyon. Bilang senador ninyo, amendahan ko yung plunder law, from threshold na 50 million, ibababa ko ng 1 million. Dahil sa ginawa nila rito sa ating budget, malaki na po yung 10 million. 1 million lang. 1 million at pag nagawa na po natin yan, sususugan ko pa po ng isang panukalang batas na ibalik ang death penalty sa lahat na magnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Yan po yung aking gagawin bilang senador ninyo. Kaya Evelyn Pedersen, bakit daw hindi sinali ni Attorney Vic si BBM sa kaso? Sana daw sinali na. Sabi ni Attorney, yung aking panyero, alam mo ninyo, panyero, hindi mo talagang ganon, ang dinedemanda lamang ay yung executive secretary, hindi naman dinedemanda ang personal.
kundi impleaded party. Sapagkat meron pong immunity ang nakaupong Pangulo habang siya ay presidente. Yan po ang paliwanag. At kaya hindi siya dinedemanda, in effect nakademanda po siya dahil he is acting through his executive secretary. Kaya impleaded yung executive secretary. Procedural po ito sa batas. So anyway, balik po tayo. Wala pong authority yung mga miyembro ng technical working group o technical staff ng House of Representatives Committee on Appropriation. Wala pong authority ang mga staff ng Finance Committee ng Senado. Kaya hindi po paaaring sila ang may makating kamay na gumawa at gumalaw ng ating budget. Paliwanag ko pa po ng mas maigi at mas mababaw. Yung mga kapatid nating Tricycle Operators and Drivers Association, yung TODA, yung mga driver po ng tricycle, kahit po yung mga driver ng jeepney, yung ating mga kasama sa masa, yung Jeepney Operators and Drivers Association, yung Tricycle Operators and Drivers Association, meron po kayong koleksyon, hindi ho ba, sa inyong association? Nagtutulong-tulong kayo, nag-aambag-ambag kayo. Gumagawa din kayo ng budget ninyo for the year. Alam niyo kung paano gumawa ng budget, wag ho kayong gagaya kay Stella Kimbo. Walang blanco sa inyong budget. Imagine ninyo itong ating mga kaibigan sa TODA at sa mga Jeepney Operators Drivers Association. Higit na maliit po yung perang kanilang pinapamahalaan, pero they are very prudent and they are very transparent and they are accountable sa kanilang mga miyembro at opisyal. Hindi pwedeng may blanco budgeting yan. Sasabit yan, mag-aaway-away yan. Itaas po natin ng kaunti. Doon sa mga paluwagan, yung paluwagan, uso ito sa opisina Minsan yung ibang eskwelahan may paluwagan din Lahat po ng koleksyon nakalista. Lahat doon ng nagbibigay ng contribution sa paluwagan nakalista. Para nang sa ganun, sa araw na sasahod na, kung sino man yung number 1, 2, or 3, buo po yung kanyang sasahurin. Meron silang proper accounting. Walang kasali sa paluwagan napapayag na mayroong blankong miyembro na hindi nagko-contribute o kaya hindi mo alam magkano kinontribute o kung kailan nag-contribute. Yan po ang tamang budgeting. Ganon din po sa elementary. Kaya nga nag-e-elect tayo ng treasurer sa high school, sa college. Kaya po tayo may class officers at treasurer. Hindi ho ba nangungulikta din yan? Gumagawa rin yan ng project nila for the year. May budgeting din ho yan. Tanungin niyo po yung mga kabataan kung pwedeng mag-budgeting na may blankong kagaya ng ginawa ng House of Representatives at Senado Bicameral Conference Committee, yung BICAM. Tanungin niyo sa mga estudyante natin kung pwede sa kanila ito. At tumungo din po tayo doon sa mga homeowners association. Pati po yung mga condominium association, yan, lagi nagbabakbakan dyan, mainit yan. Tanong po ninyo sa kanila, kung papayag silang merong blanco yung kanilang koleksyon. Tanong po niyo sa kanila, kung papayag yung mga miyembro na blanco yung disbursement ng treasurer or ng mga opisyal ng homeowners association or condominium association, kung papayag silang blanco yung disbursement pagdating sa mga ginagastos nitong pera ng homeowners association o dili kaya ng condominium association. Imaginin po ninyo, linoloko tayong tahasan, harap-harapan po yung pambubudol. Huwag po tayong pumayag, pushback po tayo mga kababayan. Hindi katanggap-tanggap yung palusot ni Congresswoman Stella Kimbo. Hindi katanggap-tanggap yung pambubudol, harapan tahasan. Hindi po totoo na ganito yung normal na proseso ng budget. Ulitin ko maganda kahit saan po ako nagpunta. Kanina ay ako'y nakatakbo nung umaga. Ang dami ko nakasalubong sa kalsada, ordinaryong tao. Alam mo ninyo, nagpapasalamat sila, pinag-uusapan na nila budget. Ako ay nagpasalamat sa kanila, salamat at namumulat ng sambayan ng Pilipino. Yung dating hindi pinag-uusapan dahil parang nalalaliman o nalulunod sa topic ng budget, pinag-uusapan na Kaya po tayo may ganitong uri ng diretsang pakikipag-ugnayan po sa inyo at sinisikap ko in my own way na pasimplihin ng usapin para nang sa ganoon ay lalo po niyong maintindihan
yung mga bagay na patuloy tayong binubudol ng Marcos administration. Panagutin po natin sila dahil krimen po ito. Sino yung makating kamay na pumuno ng mga patlang? Sino yung mga makakating kamay na pumuno ng blanco? Yun po yung malaking usapan. Agad-agad kasi sumagot ang Malacanang. Tinawag na sinungaling si Pangulong Duterte. But after that, wala na ho tayong narinig sa kanila. Siguro na himasmasan at sinabing, hindi naman sinabing blanco yung GAA. Ang sinabing blanco, ito nga pong bicameral conference committee report. Ito po yun. Ito po yung blanco. At nung simula, yung mga senador, sinasabi, wala raw blanco. Anong tawag nyo rito? 13 pages po lahat ito. Nakatiklo po lahat. 13 pages po ito, pirmado, ratipikado, aprobado, at inihain sa House of Representatives Bills and Index Service. Malinaw po yan eh. Hindi nila pwedeng sabihin, grabe ho ang pangbubudol sa atin. Mga senador na ito mga senador na ho ito. At yung mga kongresista, wala raw hong blanco. Nung unang araw na sumabog itong napakalaking anomalya, bandang uli, gina-justify na po nila. Bali, wala raw po yung blanco dahil hindi naman po final. Budulin na naman ho tayo. Kaya ako merong ganitong diretsong pakikipag-ugnayan sa inyo. Ginagabayan ko kayo. This document is not an innocent piece of paper. Meron pong evidentiary value ito. Kaya sinama po natin ito sa ating petisyon sa Korte Suprema. Sapagkat malinaw po sa ating saligang batas na dito ang basihan ng ating GAB. Ngayon, yung GAB, yung General Appropriations Bill, kung sasabihin nila na merong figures doon at walang blanco, maraming salamat dahil talagang inaamin ninyong merong nakialam. That is a criminal violation. That is a crime against public interest. That is falsification of legislative document, falsification of legislative proceedings, and usurpation of authority, among others. Napakarami pong criminal case niyan. Kaya maraming salamat sa inyong pag-amin na simulan natin sa Malacanang, walang blanco sa GAA. Salamat. Sinabi ng House at ng Senado, walang blanco sa GAB. Salamat. Ito po ang ebidensya. Slam dunk evidence. Ito po, nagsusumigaw, napakaraming blanco. 13 pages, 28 line items amounting to 200 plus billion pesos ang iniwan ninyong blanco. Ganyan ba ang proper budgeting? Tanungin po ninyo, yung gumagawa ng paluwagan, yung neighborhood association, yung condominium association, yung ating mga kapatid na miyembro ng TODA, ng Jeepney Operators Drivers Association, kung ganito ang tamang budget. Sasabihin nila sa inyo, mali kayo. Hindi kayo dapat naging congressman at senador, hindi kayo marunong ng budgeting. Si Annie LN-E, tama ba? Grabe ni hindi ma-mention niya sa Tuwadcom, super iwas kaya if ano-ano na lang pinag-uusapan nila. Wag ho kayong ma-distract. There is an open and deliberate attempt to veer away dito sa napakainit na usapin. At ang isa nga pong pantakip nila rito, alam ho niyo kung ano, tinatakot na naman nila si Pangulong Duterte sa ICC. Pansinin ninyo, pag merong lumiliyab na napakalaking apoy, gagamitin nila yung issue ng ICC para malihis ang usapin sa kanilang anomalya. Subok po yan. Sinubukan nila rito pero hindi tayo titigil dito. Mahaba pa po ito, marami pa po kaming isasampang kaso. Inuuna lang namin ang pag-question sa constitutionality at hahabulin po natin lahat ng dapat managot. Si Antonio Halina, attorney yung pumirma sa BICAM report na blanco, sila po ba makukulong? Pagka nalaman po natin, pero sana magsalita yung mga miyembro ng technical staff kung sino. Kung may nag-utos sa kanila, sigurado yan, hindi gagalaw yan on their own. May nag-utos dyan. At kung hindi naman sila, tingnan po ninyo, hindi gagalaw ang technical staff. Merong nakialam dito. May makating kamay. Maaaring sa Senado, maaaring sa House of Representatives, at hindi malayo.
na sa Malacanang ginalaw ito at pinuno yung mga patlang. Kaya nga atin silang pinapanagot, humihingi tayo ng transparency at humihingi tayo ng accountability. Wilfredo Roche, Attorney Vic, nasa likod mo buong sambayanan. Maraming salamat, Wilfredo, at kailangan nga namin ng tulong ninyo, kami nila Congressman Sid at yung mga kapwa nating abogado na kasama nating nag-file din. Nais ko lamang po silang kilalanin, ang mga matitikas na abogado, may isugo itong mga ito at magagaling na abogado. Si Rogelio Mendoza, si Benito Ching, si Redemberto Villanueva, si Dean Roseler S. de la Peña, si Santos Catubay at si Dominic Solis, among others. Marami pa akong gustong sumama, subalit siguro yung other cases, welcome po yung mga abogadong nais din na maghatid ng kaso sa Korte Suprema. Si Pretty Vanji, paano kung walang pumirma sa panukalang batas na death penalty? Paano nyo mapapasa yun? Or di ba siya natatakot kung ma-frame up siya at sa kanya gamitin yung batas na yon? Hindi ako natatakot sa frame up dahil wala po ako sakit sa pera. Hindi po ako mukhang pera kagaya ng mga mambabatas natin na kahit blanco pinipirmahan. Tama po si Pangulong Duterte. Walang ibang paliwanag dito. Blank check po ito. Blank check ito. Pinirmahan, bahala ka kung anong amount ang gusto mo ilagay. Anong tawag doon? Ba't sila nagagalit? Hindi ba't blank check ganun? That is how a blank check operates. That is the effect of issuing a blank check. Similar to passing a final bicameral conference committee report, which is the basis of the General Appropriations Bill na blanco. Blank check po may hintulad dito. Kaya wag ho kayong do not shoot the messenger. Huwag kayong magagalit sa mensahero. Dapat nga, kung totoong inosente ang Malacanang, dahil sinasabi nila hindi raw sila mananagot at wala silang pananagutan dahil sila inosente, dapat nga magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Huwag niyong awayin kung talagang inosente kayo. Hindi niyo pala alam na unconstitutional yung pinipirmahan ninyo, nung hinatid sa inyong kaalaman, galit pa kayo. Kayo pa yung unang-unang nagtatanggol sa Senado at sa mababang kapulungan. Bakit? Meron ba kayong kinalaman sa pagpuno ng mga blanco at patlang dito sa illegal, immoral, unconstitutional, invalid na final bicameral conference committee report? Yan po yung tanong ng sambayan ng Pilipino. At hindi rin natin titigilan. Ginagawa ho tayo masyadong mangmang nitong Congresswoman na Stella Kimbo. Kayong mga taga Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Yung mga barangay captain natin sa Marikina, mag-isip-isip kayo. Mas magaling pa kayong magpasa ng budget dito sa taong nag-a-apply na maging mayor ninyo. Maghanap kayo ng ibang kandidato. Delikado pera ng Maynila, ng Marikina riyan. Sayang naman yung pagiging prudent at masinop sa financing at sa budgeting ni Mayor Marcy Chodoro. Kung isang hindi marunong sa budget ang ilalagay ninyong mayor, maghanap po kayo ng iba riyan. Huwag itong si Stella. Ginagawa pong mangmang ang mga Pilipino. Yun lang naman po ang punto ko rito. Wala namang masamang manahimik ka na lang kagaya ng mga unang araw mo. Abay, nung nagpa-interview ka, babalik ta rin mo pa. Gagawin mong mangmang ang mga Pilipino. Mahiya ka naman. Hindi kami papayag hanggat meron pang hakbang ng maisog, aming itutuwid ang inyong pagmamalabis. So yan po malinaw sa atin. Tingnan po ninyo yung mga mambabata. Sinasabi na ito rin po'y politika lamang at para daw po pagka nagkaroon ng TRO, isa pang kasinungalingan pag daw po nagka-TRO, kaya gusto naming mapasantabi itong 2025 budget. Tingnan po ninyo mga kababayan, makinig kayo rito, importante ito. Yung sinasabi nila na politika, kaya daw po natin tinatrabaho na may isang tabi itong 2025 budget dahil gusto daw po natin na maibalik yung 2 billion pesos budget sa DepEd at sa Office of the Vice President. Malaking kalokohan. Pag nag-reenact po yung budget, nahawak naman po ng presidente yan, DBM yan O di wag niyong i-release yung 2 billion. Ganun lang kasimple. Ito po ay panglilihis. At isa pa hong panglilihis, meron po silang gagawing rally. Yung rally po ay impeach Vice President Inday Sara Duterte.
isang malaking kalokohan ng mga taong ito na bahagi na rin naman talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dito sa biggest money heist? Ninanakaw 6.325 trillion pesos nating mga Pilipino. Bakit kayo bulag, pipi at bingi na rin? Natapalan na rin ba kayo? Ito ang tanong natin, yung mga magrarally, anong impeach Inday? Dapat ang sinisigaw ninyo, impeach Marcos, impeach Bongbong. Yan ang dapat sinisigaw ninyo. Sinisigaw nyo yung, kung nagkasala, sampa ng kaso, 125 million pesos, nalalakihan kayo. Ano palang tawag nyo rito? Baka naman bahagi kayo dito sa mga blanco. Baka naman meron din parating sa inyo. Baka meron din kayong particular dito sa 2025 budget. Bakit hanggang ngayon, yan ang sinisigaw ninyo? Yung mga elitista rin ho kasi yung mga yan eh. Yung grupong yan, bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dito sa unconstitutional budget? 2 linggo na pong tumatakbo ang istoryang ito. Kayo'y mistulang bulag, pipi at bingi pa rin. Tahimik na tahimik, nakakabingi ang inyong katahimikan. Pero bukod dyan, nakakadiri at wala kayong paninindigan. Linoloko ninyo ang sambayan ng Pilipino. Ang isigaw ninyo, impeach Bongbong. O dili kaya, kung dinahin ninyo itong mga senador at mambabatas na nagpasa at patuloy na binubudol ang mamamayang Pilipino. Napapag-iwanan na kayo, napapaghalata po kayo, iba ang inyong intensyon. At yung mga kababayan natin, wag ho kayong sumama riyan, pambubudol po iyan, kitang-kita naman. Ninanakaw na, trilyon-trilyon pisong pera natin, iba pa rin ang sinisigaw nila, hindi nila kinukundina. At punta rin tayo doon sa miyembro ng Makabayan Black, wag din ho tayo magpapabudol doon. Nakita ko po yung record ng botohan diyan sa pagpasa nitong pag-ratify nito sa House of Representatives. Bumoto po sila, hindi naman sila nag-object. Hindi po sila nag-object. Alam nila ito at ang palusot, hindi raw nakita yung blanco. Paano mo makikita blanco kung natapalan ka na rin? Bulag, pipi at bingi. Bakit nga naman hindi? 6.325 trillion, makikita mo yung karakter ng ating mga mambabatas sa ngayon. Alam mo ninyo, may isang aral ako na natutunan sa aking ninuno. At ibahagi ko lang ho, dahil marami ho nakikinig at nanonood ho mga kabataan din pala sa akin. Ang dami ko nakaharap na sinasabi sila followers ko din. Alam mo ninyo, yung isang bagay na mahalagang natutunan ko, sabi po ng aking ninuno, when you lose money, you do not lose anything. Walang nawala sa iyo kung nawalan ka ng pera. When you lose your health, you lose something. Siyempre, kalusugan po yan eh. But when you lose your character, you lose everything. Yan po ang mahalaga. Higit pong mahalaga ang pagkatao dapat nating lahat kesa sa kung magkano tumataginting na kwartang ninakaw naman at nanakawin sa ating mga Pilipino. Kay Rino o Rhino Conde, Attorney Vic, sino ang nag-print ng 2025 budget bill? Ang nagpiprint po, trabaho po yan ng House of Representatives. Ang printing ng ating GAB o General Appropriations Bill sa House po yan. Yun nga po ang reckoning point. Basta't na-file na po ito at ito po i-file. May ebidensya naman kitang-kita, file. Pagka-file po nito, wala na hong pwedeng galawin. Hindi na, sagrado na po ito. Hindi mo na pwedeng galawin kahit sino, hindi na po pwedeng galawin ito. Dahil ang next step po rito, printing na lamang. Printing na lang, paglimbag na lamang. Hindi po pwedeng galawin ito. Kaya mali yung sinasabi nila na walang blanco sa GAB. O di mabuti inamin yung walang blanco sa GAB. Sabihin ninyo, sino, kaninong authority, at bakit nagkaroon ng halaga or amount yung GAB. Yan po yung ating pag-usapan. Kay Baby Mira, maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Marami kaming nalalaman sa iyo. Sa iyo ang boto namin, Family and Friends for Senator. Marami pong salamat, Baby Mira. At ulitin ko, sinisikap ko pong pasimple ng usapan. At ako ho ay minsan ding naglingkod bilang barangay captain at dito sa Lungsod Quezon
Nais kong batiin lahat ng ating barangay captain na nakasama sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Alam mo ninyo, saludo ko sa inyo sapagkat marunong ho kayo magpasa ng tamang budget. Tanungin po ninyo, ang lahat ng barangay officials, marunong po sila magpasa ng budget. At walang matinong barangay official ang magsasabi na yung kanilang konseho pag nagpapasa ng budget, blanco. Bawal po yan. Bawal na bawal yan. Makukulong po kayo dyan. Kaya sinisikap ng mga barangay council na merong halaga kada item. Ngayon, yung ating mga konsihal sa munisipyo, yung ating municipal council na pinamumunuan ng mga vice mayor, kamusta po kayong lahat? Yung League of Municipalities of the Philippines. Yung ating pong mga konsihal sa syudad at yung mga city vice mayor, mabuhay din po kayo dahil marunong kayong magpasa ng budget ng inyong konseho at ng inyong syudad. At ganun din po yung ating mga board members sa probinsya at yung ating mga vice-gobernador. Congratulations, mabuhay po kayo dahil kayo ay marunong magpasa ng tamang budget. Huwag ho kayong makikinig kay Stella Kimbo, makukulong po kayo. Hindi po marunong yun at marunong po yung mambudol. Kita naman ninyo, huli na, bistado na, pinagtatakpan pa. Pati yung mga senador. Kaya nga po sabi namin ni Congressman Sid Ungab, yung mga senador na pumirma at yung mambabatas na pumirma rito at hindi nagsasalita, kasabwat po yan. Kasabwat po yan. Paliwanag nila bakit sila pumirma, blanco. May isang senador na unang-unang lumabas at nagpapaliwanag pa na hinayaan daw niya yung kanyang mga staff na sila nang bahala. Yun po'y pag-amin. Pag-amin po yun. Yan po'y falsification of legislative document. Sasabit ka riyan. At yung mga staff mo, huwag mo namang ilaglag. Trabaho mo yan, ikaw ang senador Ulitin ko, i-demote mo yung sarili mo, ikaw ang maging staff. At i-promote mo yung staff mo na inutusan mo maglagay ng halaga at mag-aproba at mag-exercise ng kanyang discretion. Siya ang gawin mong senador. Umalis ka riyan, hindi ka bagay riyan. Bakit pagka-hearing kay Alice Guo, pati kung saan nag-aral si Alice Guo, alam mo, bakit yung mga school record, birth certificate na mga ninuno ni Alice Guo nasa liksik mo, bakit pagdating sa trilyong pisong budget, bulag, pipi, bingi ka, pirma ka lang ng pirma? Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Huwag ka magtago doon sa yung staff mo ang inutusan mo. Hindi trabaho ng staff mo yan. Hindi naman sila sumasahod ng kagaya ng sahod mo Wala naman silang pork barrel na kagaya mo Wala naman silang AIX at AKAP na katulad mo So yan ang dapat mong ipaliwanag. So yan po yung ating pinag-uusapan. Kay Warlita de la Cruz, mabuhay ka Warlita. Thank you Attorney Vic Rodriguez, ikaw ang tunay na maisog laban sa mga buhaya, kaya proud to support you for Senator. Maraming salamat Warlita. At kay Jonathan Santiago Halbuna, si Jay, happy anniversary maisog, mabuhay at salamat. Number 56, Attorney Vic Rodriguez. Tama po yun. Number 56 po tayo. Kalimutan nyo na po yung dati nating numero. Ayoko nang banggitin. Baka magkaligaw-ligaw pa tayo. Number 56 lang po. 56. 56, number 56 po sa balota. So yan po yung ating mahalagang pinagtutuunan po ngayon ng panahon. Yung mga technical staff ng mga senador at kongresista, mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo, mahal ko po kayo, mukhang ilalaglag kayo. Papunta po sa inyong kwento at sinasabing kayo ang naglagay ng mga halaga. Huwag po kayong pumayag, makakasuhan po kayo. May magkakaso po sa inyo. Matter of time. Pag tinuro kayo, kakasuhan kayo. I suggest kayo na po, marami namang avenue kung paano ho makipag-ugnayan sa akin. Poprotektahan ko po ang inyong identity. Huwag po kayong pumayag na kayo ang ilalaglag at iiwan sa ere ng mga tiwali na mambabatas, senador at kongresista. At alam naman din ho natin na marunong din magpasa ng budget ang judiciary, yung judicial department ng ating gobyerno, yung Korte Suprema. Marunong po magpasa ng budget yan. Alam nila at wala sa tanang buhay ng kasaysayan ng Korte Suprema
na sila po ay nagsumite ng isang budget na blanco. Alam ito, nakakatiyak ako. Alam ng ating mga justices sa Korte Suprema na didinig ng petisyong ito. Alam nila ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Kaya hindi mo sila mabubudol, Congressman Stella Kimbo. Pinatatawag nyo rin sila, nagde-defend din sila ng budget nila. Alam nila kung paano magpasa ng tamang budget. Alam nila kung paano yung tama, legal at constitutional na proseso sa pagpasa ng budget. Kay Ofelia Fukushima, sinabihan ko mga kamag-anak po sa Marikina, huwag iboto yang si Kimbo. Dahil delikado po kung ganitong uri ng leader hindi mo matatawag na leader, binubudol po tayo At ginagawa pong mangmang ang mga Pilipino. Huwag po tayong pumayag, panagutin natin ito. At ulitin ko, yung mga gagawa ng rally, baguhin nyo na po yung linyada nyo, bistadong-bistado na kayo, amoy na ho kayo. At malansa yung amoy ninyo, ang rally ninyo, impeach Sara. Sumabog na itong napakalaking pagnanakaw sa atin. Wala kayong rally para dito. Wala kayong pahayag tungkol dito. Wala kayong stand tungkol dito. Hindi ba't itong mainit na pinag-uusapan? Huwag kayong umiwas. Anyway, kahit kayo umiwas, alam na ho ng sambayan ng Pilipino kung sino-sino ang nasa likod ng mga grupong ito. Sama din naman dyan, nagsama-sama na sila, yung dilaw, yung pinklaw, at yung pula, magkakasama po sila, at kitang-kita na pinagtatakpan ang napakalaking isyong ito. Maanumalyang budget. The most corrupt budget ever of the Republic of the Philippines. Ito po yun. Yung 2025 budget po ng ating bansa. Dahil sinalaula ang proseso, winalanghiya ang mamamayang Pilipino, iniinsulto ang karunungan at katalinuhan nating mga Pilipino, ginagawa tayong mangmang ni Stella Kimbo. Huwag ho tayong pumayag. Hindi lang po siya, kaya lang siya yung very vocal at siya po kasi ngayon ang chairman ng Committee on Appropriation sapagkat siya yung nagbigay ng pahayag na ito po'y typographical, grammatical, or printing error. Paliwanag mo kung paano naging typographical, printing, or grammatical error ito mga blanco. Ang dami nito. 100 bilyong pisong halaga. Paano naging... Tingnan ninyo. Paano naging grammatical yan? Paano naging printing? Paano naging typographical? Kaya nga po yung aking simpleng paliwanag. Yung 1 plus 1, pag tinanong mo sa bata, 2. Yung 2 plus 2, pag tinanong mo sa bata, tiyak yan, sasagutin ka niyan, 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po nila kayang sagutin. Pero, nasagot po ng mga senador at mambabatas na pumirma dito sa Bicameral Conference Committee Report. Ganun po kahenyo sa pambubudol. Hindi po henyo sa math. Henyo sa pambubudol. Subalit, hindi po kayo magtatagumpay sapagkat nagmamatsyag ang mamamayang Pilipino sa pangunguna ng hakbang ng maisog. Kaya nga po yung sinasabi ko, atin pong pinamumunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Atin pong sinisimulan yung war on corruption at bilang senador ninyo, aking agad ipapanukala na amyendahan ang plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million, ngayon 1 million na lang. Bakit? I am more convinced, now more than ever, we have to bring it down to 1 million sapagkat kitang-kita kung paano tayo ginagawang mangmang, paano tayo tahasan at harapang binubudol. At pag naibalik po natin sa 1 million pesos threshold yung plunder law, ipapanukala kong ibalik ang death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng magnanakaw sa gobyerno. Pati po lahat ng taong gobyerno na papatong, makikialam, magpoprotekta, magtutulak, magsusulong at magpapalawak ng iligal na droga na sumisira at sisira sa ating mga pamilya at sa ating mga kabataan. Ito po yung ating sinusulong bilang senador ninyo, number 56 po sa balota. So yan po ang ating pinag-uusapan, tuloy-tuloy po ito. At Flash TV,
Maraming salamat Flash TV at sa DWIC sa pag-imbita sa akin kagabi kay Tatay Rani, Konsehal Rani Ludovica, mabuhay ka. Isa kang tunay na kaibigan, marunong yan. Konsehal ng Lungsod Quezon, yan, tanungin ninyo. Nung pagdating sa budget, alam niya, hindi pwedeng may blanco yung ating panukalang budget. Kalokohan, pangbubudol, yung paliwanag na ibinibigay sa atin ng mga miyembro ng House of Representatives at ng Senado. Huwag po nating palagpasin ang isyong ito at ginagabayan ko rin, hindi po kasali ang hakbang ng maisog dun sa gagawing pagkilos o rally. Yun po'y bahagi ng pangbubudol. Linilihis po nila ang usapin dito sa pinakamaanumalyang budget. Ito po ang matinding usapin, hindi po yung rally na gagawin nila na impeach VP Sara. Hindi po yun. Ito po ang pinag-uusapan at higit na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino.